Good morning mga kalisyor, mga kawaray. Nandito na naman ang inyong manay. Magkakapi na naman tayo, magtalimaso sa lahat ng mga tiyan kay mauran-uran didi sa Hong Kong. Ayan. Napaso akdila. Ayan mga palangga. Nagposta kahapon, sabi ko, are you disappointed? Kasi sa naging desisyon ni Senator Joel Villanueva, ang daming mga nag-aabang kasi ang daming mga naghihintay sa magiging desisyon niya. Ang daming mga inunahan na nila kasi ang tao talaga hindi mo maiwasan. Super judgmental talaga. Ayun, nandoon yan talaga mapanghusga lahat na. Pero ang sa akin lang nagpost na rin ako una, respeto na lang. Yun na lang ang sa akin. Respeto. Anyway, disappointed. Frustrated. Yung mga ganyan na mga reaction. Mayroon kasing sinasabi na disappointed ka dahil sa isang bagay na gusto mong maabot, na naghihintay ka na ang resulta, ganito ang iniisip mo, yung parang nag-expect ka na ganito ang mangyayari. Nag-expect ka na ang magiging desisyon niya ay ganito. 'Di ba? So ngayon, nagkataon na dumating ang resulta na hindi naka-align sa iyong ini-expect doon sa naging desisyon niya. So, ganun na nagkakaroon tayo na sinasabi nga disappointed. Mayroon naman sinasabi na para daw hindi ka ma-disappoint, to avoid disappointment, sabi niya, huwag kang mag-expect, don't expect anything to avoid disappointments. Yun. Pasensya na, nag-inaram kit pag English. So, ayun. Kasi, yun nga talaga, oo ako, nandoon na yun, dahil nga, sila ay mga leader, ganyan. Mayroon akong napanood na video. Sobra siyang disappointed talaga kasi ang asawa din niya ay leader. 18 years daw na GIL. Tapos ganun ang ganun ang naging reaction. Ito lang ang masasabi ko talaga, respeto. Ayun. Kung anong naging desisyon niya, yun. Bakit? Ang iyong pananampalataya ba sa Diyos ay nakadepende sa tao? Tao lang din naman yan sila eh. Yun nga lang, sila ginamit ng Panginoong Hesus na maging daluyan, na magbahagi, mag-encourage, magpahayag ng mga salita ng ating Panginoon. Pero kasi tao lang din yan sila. Nagkakaroon din ng mga pagkakamali. Mayroon din mga nagagawang maling desisyon. Kagaya din sa atin. Ayun, kaya sabi ko, respeto lang. Respetuhin na lang natin kung anong naging desisyon. Kasi, kung talagang may nagawang mali, ang Diyos mismo ang mag-aalis. Ang Diyos mismo ang mag-expose sa Kanya. Bakit? Isa-isa naman tayo haharap sa Diyos during Judgment Day. Kung dumating na ang araw ng paghuhukom, kanya-kanya tayo, isa-isa tayong huhukman. Titingnan tayo paghuhukman. God will judge us based on what we did here on earth. Tama ba yung English ko? Ay naku, nag-in-English naman kasi kinarabaw. Ayan. Huhusgahan tayo ng Diyos base sa ating mga ginawa dito sa mundo. Bakit yung kasalanan mo ba magiging kasalanan ko? Nasabihin ng Diyos, pula na, ito ang naging kasalanan mo.